Mapagpalang araw po sa iyo, Kuya Chris, at sa lahat ng masugid na sumusubaybay sa inyong programa. Itago mo na lang po ako sa pangalang Romulo. Hindi ko na po babanggitin ng eksaktong lugar ko sa Antique para na rin sa aking kaligtasan. Ngunit dito po ako ipinanganak, lumaki at nagkaisip. Ang ibabahagi ko po ay isang karanasang hindi ko malilimutan na nag-ugat sa isang simpleng plano ng paglalakbay, ngunit nauwi sa isang bangungot na bumalot sa akin at sa aking kasintahan. Hinding-hindi ko malilimutan ng lahat ng yon. At sa tuwing naaalala ko, parang muling bumabalik sa aking katawan ang takot na naramdaman ko noon. Bata pa lang po ako, pangarap ko ng maglakbay kung saan-saan. Tumuklas ng mga bagong tanawin at maranasan ang ganda ng kalikasan. Nang ako ay magkanobya, lalo pang tumindi ang aking kagustuhang ibahagi sa kanya ang lahat ng ito. Kaya naman nang magkasundo kaming mag-hiking sa kabundukan dito mismo sa Antique, labis ang aking kasabikan. Pinaghandaan namin ito ng maigi. Mula sa mga dadalhin naming gamit, mga pagkain, tent, at maging ang first aid kit. Nagsimula kami ng maaga. Nagkita sa isang terminal sa lungsod at sumakay ng jeep patungo sa paanan ng bundok. Habang bumabaybay kami ng daan, dama ko ang saya sa kanyang mga mata. Punong-puno ng pag-asa, pananabik, at pagmamahal. Hindi madali ang aming paglalakbay. Maputik ang daan at madulas ang mga bato. Ngunit wala kaming reklamo. Bagkus ay nagbibiruan pa kami habang naglalakad. Tila ba walang anumang masamang mangyayari. Sa bawat hakbang, lalo naming nararamdaman ang layo namin sa kabihasnan. Unti-unti ring lumalalim ang katahimikan ng paligid at ang tanging maririnig na lang ay ang huni ng mga ibon at tunog ng aming mga yabag sa damuhan. Nang marating namin ang piniling lugar na pagtatayuan ng tent, agad naming inayos ang aming mga gamit. Malapit iyon sa gilid ng isang maliit na bangin na may tanawing napakaganda. Makikita roon ang malalayong kabundukan at sa ibaba nila ay tila karagatan ng mga ulap. Napakaganda. Napalitan ng pagod ang aming mga katawan, ngunit buo pa rin ang aming sigla. Kumain kami ng aming baon, nagkwentuhan at pinagmasdan ang marahang paglubog ng araw. Ngunit hindi namin alam na ang katahimikan ng gabi ay magdadala ng kakaibang takot na hindi pa namin nararanasan kailanman. Sa kalagitnaan ng gabi, habang kami nagpapahinga sa loob ng tent, bigla na lamang naming narinig ang isang tunog na kakaiba. Para bang huni ito ng uwak. Ngunit mas malamig, mas mahaba ang tunog at parang umiikot sa paligid ng aming kampo. Nagsimula ito sa mahinang ungol, ngunit unti-unting lumalakas. Tila ba may nagmamasid o nagbabantay. Kasabay nito, unti-unting sumingaw ang isang amoy na hindi namin maipaliwanag. Para bang amoy ipot ng manok, ngunit masangsang na parang imburnal na matagal nang hindi nililinis. Napatingin kami sa isa't isa. Kapwa ramdam ang kaba. Ngunit nagpasya kaming wag na lang mag-ingay o lumabas ng tent.
Pilit naming nilabanan ang takot at nagdasal na sana ay ordinaryong hayop lamang ang sanhi ng mga tunog at amoy. Dumaan ang gabi na pareho kaming balisa. Nagising sa bawat malakas na ihip ng hangin o kaluskos. Ngunit wala kaming magawa kundi maghintay na sumikat ang araw. Sa mga oras na yun, parang ang tagal ng paglipas ng gabi. Parang hindi matapos-tapos ang dilim. Pero pagsapit ng umaga, halos sabay kaming bumangon. Pagod at puyat. Habang nag-aayos ng aming mga gamit at naghahanda ng agahan, napansin naming may napadaan na matandang lalaki malapit sa aming tent. Pasan-pasan niya ang isang bungkus ng tuyong kahoy, waring panggatong. Ang kanyang mga mata ay matalim na tila ba may gustong ipahiwatig o binabantayan lang kami. Hindi na lang namin siya pinansin. Bagkus ay tinapos na lang namin ang aming pagkain at nilinis ang paligid ng aming kampo. Sa totoo lang, hindi ko maalis sa isip ko ang matandang yon. May kung anong malamig sa kanyang presensya. Ngunit pinilit kong huwag magpahalata sa aking kasintahan. Sinikap naming gawing normal ang lahat. Ngunit sa ilalim ng aming mga ngiti ay may namamayaning takot at kaba. Ang buong maghapon ay ginugol namin sa paglibot, pagguha ng mga larawan at pagtuklas ng mga bagong tanawin. Ngunit sa bawat kaway ng hangin at bawat anino ng mga puno, tila ba may nagmamasid o sumusunod sa amin. Hindi namin maintindihan kung ito ba ay gawa lamang ng aming pagod o takot o may mas malalim na dahilan. Pero para sa amin, ang bawat araw na lumilipas ay parang nagdadala ng mas mabigat na pangamba. Kinabukasan, nagpatuloy ang aming lakad papalayo sa aming unang kampo. Hinanap namin ang mas mataas na bahagi ng bundok. Umaasang mas maganda ang tanawin at mas tahimik ang paligid. Habang naglalakad, ramdam pa rin namin ang malamig na simoy ng hangin. Ngunit mas nangingibabaw na ngayon ang kaba sa bawat paghakbang. Hindi na namin binabanggit sa isa't isa ang takot. Ngunit pareho naming alam na may bumabagabag sa aming mga isipan. Habang tumatagal, napansin namin ang mga kakaibang bakas sa lupang tinatahak namin. May mga tila yapak ng hayop, ngunit mas malalaki kaysa karaniwan. At may mga guhit na parang kuko o matutulis na bagay ang gumuhit sa lupa. Sa bawat pagdaan namin sa mga likul-likong daan, parang may mga matang nakatingin mula sa dilim ng gubat. Hindi namin alam kung imahinasyon lang ba yun o bunga ng aming pagod at puyat. Pagsapit ng tanghali, narating namin ang isang maliit na baryo sa gitna ng kabundukan. Ang mga bahay ay gawa sa nipa at kahoy. Simple pero may kakaibang katahimikan sa paligid. Habang naglalakad kami, ramdam ko ang mga matang nanonood mula sa mga bintana ng mga bahay na para bang hindi sanay sa mga estrangherong dumadaan. Sa gitna ng baryo, muli naming nakita ang matandang lalaki na may bitbit ng mga tuyong kahoy na panggatong. Sa pagkakataong ito, hindi na lamang siya dumaan.
Nakita naming nakatayo siya sa tapat ng isang maliit na kubo. At ang kanyang tingin ay mas matalim at mabigat. Hindi namin pinansin yung matanda. Pagkus ay nagpatuloy kami sa paglalakad. Pero sa bawat hakbang palayo sa baryo, ramdam naming parang may bumubulong sa aming mga tenga. Mga salitang hindi namin maintindihan. Mga tunog na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Sa mga oras na yon, nagsimulang bumigat ang hangin. At naramdaman naming parang may kung anong sumisilip sa likod ng bawat puno at bawat bahay. Napagpasyahan naming magtayo ng tent sa gilid ng baryo, malapit sa isang mataas na bahagi kung saan tanaw ang buong kapatagan. Habang nilalatag namin ang aming mga gamit, napansin namin na unti-unting dumadami ang mga ibon na umiikot sa itaas. Hindi karaniwan ang kanilang pag-ikot. Parang may sinusundan o binabantayan sila mula sa baba. Nang sumapit ang gabi, mas lalo naming naramdaman ang kakaibang presensya sa paligid. Ang hangin ay mas malamig. Ang mga ingay ng gabi ay mas matalim sa pandinig. Maya-maya pa'y muling bumalik ang amoy na naamoy namin nung unang gabi. Mas matindi, mas masangsang, at mas mahirap tiisin. Pilit naming nilalabanan ng takot, ngunit hindi namin maiwasang magdasal at humingi ng proteksyon. Hindi namin alam, ang baryo palang yun ay tahanan ng mga nilalang na hindi basta-basta nakikita ng ordinaryong tao. Sa bawat gabi na lumilipas, mas lalong lumalalim ang aming kaba. Parang may gumagapang na lamig sa aming mga buto. At sa bawat pagsilip ng buwan, tila ba may anino na dumadaan malapit sa aming tent. Mga aninong hindi mo masabi kung tao o hayop. Pero sigurado kang may masama silang intensyon. Sa ikalawang gabing yon, habang kami ay natutulog, bigla na lang kaming nagising sa malakas na pagkaluskos sa paligid. Hindi kami makagalaw. Para bang may pumipigil sa aming mga katawan. Narinig ko ang malalim na huni ng uwak, kasabay ng mabigat na hakbang na papalapit sa aming tent. Hindi ako makasigaw. Hindi ko maigalaw ang aking mga kamay. Sa gitna ng takot, napansin ko ang mga anino na unti-unting dumadami sa paligid. Mga anino na tila sumasayaw sa liwanag ng buwan. Mga matang kumikislap na parang apoy. Pagputok ng araw, halos hindi kami makapaniwala na buhay pa kami. Pero sa kabila ng takot, nagpasya kaming manatili pa sa baryo. Umaasang magbabago ang aming nararamdaman. Umaasang magkakaroon kami ng sagot sa mga tanong na bumabagabag sa aming mga isipan. Pero sa halip na guminhawa, mas lalo kaming binalot ng pangamba. Nagsimula kaming magtanong-tanong sa mga tao sa baryo. Pero kakaunti lamang ang sumagot sa amin. Karamihan ay lumalayo at umiiwas ng tingin. Tila ba may itinatagong lihim ang mga tao. Sa bawat saglit, mas lalo naming nararamdaman na hindi kami kabilang sa lugar na yon. Na kami ay mga dayuhan sa isang mundo na hindi namin ganap na nauunawaan.
Habang lumilipas ang mga araw sa baryong yon, unti-unting nauubos ang aming lakas. Hindi lamang dahil sa pagod sa paglalakad, kundi dahil sa matinding tensyon na bumabalot sa aming paligid. Sa bawat umaga, magigising kami na tila hindi lubos na nakapagpahinga. Laging may mabigat na pakiramdam. Para bang may humihigop ng aming enerhiya tuwing kami ay natutulog. Sa bawat paggising, panibagong pakikibaka sa takot at pangamba ang aming hinaharap. Hindi namin maintindihan kung bakit tila lalo kaming nanghihina. Kahit sapat naman ang aming pagkain at tubig. Isa sa mga napansin namin ay ang kakaibang kilos ng mga tao sa baryo. Sa umaga, abala sila sa kani-kanilang gawain. Ang ilan ay nagsasaka, ang iba naman ay nag-iigib ng tubig. Pero sa bawat pagdaan namin, bigla na lang silang titigil sa kani-kanilang ginagawa. Titingin sa amin ng matalim at magbubulungan. Hindi sila mapangiti at tila ba walang nais makipag-usap sa amin. Lalo kaming nagtataka sa kakaibang katahimikan ng baryo tuwing hapon. Kung kailan ang araw ay unti-unting lumulubog at ang paligid ay nababalot ng kulay kahil at dilaw. Minsan noon, habang kami nagpapahinga, malapit lang sa isang puno ng mangga, napansin namin ang isang grupo ng matatanda na nagtitipon sa gilid ng baryo. Hindi namin marinig ang kanilang pinag-uusapan. Pero napansin naming may hawak silang mga bagay na tila gawa sa buto, balahibo at mga tuyong dahon. Sa bawat sandaling nagtatagal kami sa baryo, mas lalo naming nararamdaman na may sinusunod silang kakaibang ritual o paniniwala na hindi basta-basta ibinubunyag sa mga dayuhang kagaya namin. Sa isa pang umaga, nag-ikot kami sa baryo. Napansin namin na wala man lang kahit isang uri ng hayop na pwedeng alagaan. Pero may mga pagkakataon, may mga uwak na biglang dumadapos sa bubong ng mga bahay at matagal doon. Bago lilipad muli na parang may binabantayan o hinihintay na mangyari. Pagsapit ng gabi, mas lalo naming nararamdaman ang bigat ng presensya sa baryo. Hindi namin maintindihan kung bakit tila napapalibutan kami ng mga anino na sa bawat kislap ng buwan ay unti-unting sumasayaw sa paligid ng aming tent. Ang mga tunog ng mga hayop sa gabi ay tila ba mas malalim, mas nakakatakot at mas nakakapangilabot. Minsan pa, may naririnig kaming mga yabag sa labas ng tent. Mga mahihinang kaluskos na parang may nagmamasid at nag-aabang. Minsan pang napansin namin na may mga bakas ng paa sa paligid ng aming tent. Hindi ito ordinaryong bakas, malalaki at mahahaba. At ang ilan ay tila may matutulis na kuko na bumaon sa lupa. Sa gilid ng tent, may mga patak ng dugo at mga balahibo ng manok na tila sinadya roon ilagay. Alam naming hindi ito gawa ng hayop lamang. May mas malalim itong dahilan. Habang paulit-ulit naming naaalala ang matandang lalaki na una naming nakita sa kakahuyan, napansin namin na palagi siyang naroroon tuwing may kakaibang nangyayari. Minsan ay nakikita namin siyang nakatayo lamang sa hindi kalayuan, nakamasid at hindi nagsasalita.
May mga pagkakataon na ang kanyang mga mata ay tila sumusunod sa bawat galaw namin, na parang alam niya ang aming mga plano at iniisip. Pero sa kabila ng lahat ng ito, nabalitaan namin mula sa isang batang naglilinis ng bakuran na may isang bahay sa baryo na hindi nilalapitan ng karamihan. Ang bahay na iyon ay luma at halos natatakpan na ng mga damo. Sabi ng bata sa amin, may nakatira roon na tinatawag nilang antingero. Hindi siya sinasama ng ibang taga-baryo sa kanilang mga okasyon at tila ba iniiwasan siya ng lahat. Ayon sa sabi-sabi, siya lamang ang hindi natatakot sa mga gabi ng kabilugan ng buwan. At siya rin ang tanging tao na tila kinatatakutan ng mga naninirahan sa baryo. Dahil sa aming pag-uusisa, naglakas loob kaming lumapit sa bahay ng antingero isang hapon. Wala kaming balak na istorbuhin siya, pero gusto naming malaman kung totoo nga bang may kakaiba sa baryong yon. Pagdating namin sa harap ng kanyang bahay, may kakaibang lamig kaming naramdaman. Sa paligid ng bahay, may mga nakasabit na palaspas, buto at mga palatandaan ng mga sinaunang paniniwala. Wala kaming narinig kundi ang mahihinang yabag mula sa loob ng bahay. Pero hindi namin nakita yung antingero. Nagpasya na lamang kaming bumalik sa aming tent. Pero pagsapit ng gabi, may natanggap kaming kakaibang regalo. Sa harap ng aming tent ay may nakalapag na maliit na supot na yari sa dahon ng saging. Nang buksan namin ito, may laman itong mga ugat, dahon at isang maliit na krus na yari sa kahoy. Sa gilid ng supot na iyon, may nakasulat na mga salitang hindi namin maintindihan. Mga sinaunang letra na tila may kapangyarihang taglay. Hindi na kami nagtanong pa kung kanino ito galing. Batid naming mula ito sa antingero. Agad naming isinabit ang mga anting-anting sa loob ng aming tent at isinuksok ang ilan sa aming mga bulsa. Sa bawat pagsapit ng gabi, mas lalo naming nararamdaman ang bigat ng hangin. Pero tila ba may depensa kaming nararamdaman sa paligid ng aming tinutulugan. Marahil po ay nagtataka kayo kung bakit ganoon na ang aming nararamdaman ay hindi pa rin kami umalis sa lugar at umuwi na lamang. Masyado po kasi kaming nakuryoso sa mga nangyayari at gusto naming tuklasin ang bagay na yon. Lumipas ang mga araw na mas lalo naming nakikita ang tunay na anyo ng baryo. Sa araw, tahimik at mapayapa ang mga tao. Pero sa gabi, tila nagiging ibang nilalang ang ilan sa kanila. Mas tahimik, mas mapanuri, at mas mabagsik ang mga mata. Nararamdaman naming hindi na kami ligtas, na ang bawat sandali ay maaaring maging huli na namin sa mundo ng mga tao. Doon namin napagtanto na ang baryong iyon ay may itinatagong lihim. Isang lihim na binabantayan ng mga nilalang na hindi basta nagpapakita sa mga dayuhan. Hindi namin alam kung paano kami makakatakas, ngunit alam naming hindi kami pwedeng magtagal pa roon. Ang bawat gabi ay tila laban ng buhay at kamatayan. At ang tanging pag-asa namin ay ang mga anting-anting at ang proteksyong ibinigay ng antingero.
Habang palalim ng palalim ang aming pagkatakot, mas lalo naming nararamdaman ang pangangailangan ng tulong. Hindi namin alam kung sino o ano ang tunay na kalaban. Ngunit batid naming hindi kami nag-iisa. May isang nilalang na handang tumulong at siya ang aming magiging sandigan laban sa panganib na bumabalot sa baryo ng mga aswang. Sa paglipas ng mga gabi, nahuhulog na kami sa rutin na pagtitiis at pag-aabang. Tahimik na nagbibilang ng oras at umaasang aabot pa kami ng madaling araw. Pinipilit naming maging alerto, pero hindi maikakaila ang pagod at takot na gumugupo sa amin. Bawat gabi, may bago kaming nararamdaman. Mas mabigat na presensya, mas tila matalim na hangin, at mas kakaibang mga tunog sa paligid ng aming tent. Sa bawat pagdampi ng malamig na hangin sa aming balat, tila may bumubulong sa aming mga tenga. Mga salitang hindi namin nauunawaan, ngunit nagdudulot ng matinding kaba. Nang gabi, biglang tumindi ang bagyong dala ng misteryo at panganib. Habang kami ay tahimik na nakahiga, sa muling pagkakataon ay naramdaman namin na parang may naglalakad sa paligid ng aming tent. Ang bawat yabag ay mabigat. Parang kinakaladkad ang mga paa. Nakapikit kami pero damang-dama namin ang bawat paggalaw sa labas. Tila ba may mga aninong umiikot, naghahanap ng puwanga upang makapasok. Maya-maya pa'y biglang sumiko ang malamig na hangin sa loob ng tent. Kasabay dito ang amoy ng bulok na karne at tila ipot ng manok na tila sumasakal sa aming paghinga. Habang pinipilit naming huwag gumawa ng ingay, naramdaman ko ang mga kuko ng aking nobya na mahigpit na bumabaon sa aking braso, na para bang doon siya kumukuha ng lakas upang huwag bumigay sa takot. Ramdam namin na hindi ordinaryong gabi iyon. Pakiramdam namin ay pinapaligiran na kami ng mga nilalang na walang ibang hangad kundi ang aming mga buhay. Sa di kalayuan at sa pagtataka, may narinig kaming biglang tumahol na mga aso sa malayong bahagi ng baryo. Nagtaka kami kasi wala namang kaming nakitang mga aso nung mga nakaraang araw. Sunod-sunod ang pagkahol ng mga ito na para bang may hinahabol. Hanggang nagsilabasan ang mga uwak at lumipad ng paikot-ikot sa itaas ng mga kubo. Sa gitna ng tila kaguluhang iyon, naramdaman naming unti-unting nauuga ang aming tent, na para bang sinusubukang buksan ng kung anong nilalang na nasa labas. Pinilit naming huwag gumalaw, huminga lang ng dahan-dahan at sa isip ay paulit-ulit na nagdarasal. Hindi namin alam kung gaano katagal ang gabi. Sa bawat saglit, parang lalong tumitindi ang pangamba. Ngunit biglang may bumalot na kakaibang amoy. Isang pamilyar na halimuyak ng mga dahon at ugat na aming nakilala mula sa mga anting-anting ng antingero. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, parang may nagtakip ng proteksyon sa paligid ng aming tent. At ang mga anino sa labas ay unti-unting nawala. Para bang tinaboy ng hindi nakikitang nilalang. Kinabukasan, agad kaming lumabas ng tent at nagmadaling mag-impake. Doon na kasi namin napagplanuhang umalis na sa lugar.
Hindi na namin ininda na hindi pa kami nakakapag-almusal. Ang mahalaga ay makaalis kami mula sa baryo bago pa kami tuluyang mapasakamay ng mga aswang. Ngunit sa aming pagmamadali, nasalubong namin ang antingero. Tahimik siyang naglalakad papalapit sa amin. Dala-dala ang isang supot ng mga dahon, ugat at langis. Wala siyang sinabi, pero inabot niya sa amin ang supot at tiningnan kami ng seryoso. Para bang sinasabi niyang gamitin namin yon bilang proteksyon. Sinunod namin ang kanyang paalala. Kahit hindi siya nagsalita ay batid na namin yon. Habang naglalakad kami papalayo sa baryo, nagsimula kaming magpahid ng langis sa aming leeg at pulso. At isinabit namin ang mga anting-anting sa aming mga damit. Hindi kami lumilingon kahit pa naririnig namin ang mahinang yabag at bulungan sa aming likuran. Sa bawat paghakbang, nararamdaman naming sinusundan kami ng malamig na hangin at ng mga matang nagmamasid mula sa dilim. Habang tumatagal ang aming paglalakad, napansin naming tila may nagbabantay sa amin mula sa mga kakahuyan. Hindi kami sigurado kung hayop ba yun o tao. Pero alam naming hindi kami ligtas hanggat hindi kami nakakalayo sa baryo. Sa malayo, naririnig pa rin namin ang mga yabag at mga tili ng mga nilalang na hindi namin maipaliwanag. Pero sa tuwing mararamdaman naming malapit na sila, bigla na lang silang nawawala, na para bang may pumipigil o humahad lang sa kanila. Sa bawat pag-akyat at pagbaba sa bundok, nararamdaman namin ang pagbabalik ng aming lakas. Pero kasabay nito ang lalim ng takot na baka sa isang iglap ay mahuli kami ng mga nilalang na yon. Ngunit sa tulong ng mga anting-anting ng antingero, nakarating kami sa paanan ng bundok na hindi nagagambala. Doon namin naramdaman ang ginhawa at kaligtasan, at doon lang kami nakahinga ng maluwag. Bago kami tuluyang umalis, lumingon ako at tinanaw ang baryo kahit hindi na ito abot ng aking paningin. Sa kabila ng katahimikan nito, alam kong hindi ito ordinaryong lugar. Alam kong marami pa itong lihim na nakatago sa mata ng karaniwang tao. Sa pagbalik namin sa sibilisasyon, dinala namin ang aral na hindi lahat ng maganda at payapang tanawin ay ligtas para sa mga dayuhan. Ang mga bundok at baryo ng antike ay puno ng misteryo at dapat ay igalang at pangalagaan ang kanilang mga lihim. Ang karanasang iyon ay naging marka sa aming buhay. Hindi na kami muling bumalik pa sa kabundukang iyon. At ang bawat gabi ng aming pananatili doon ay naging paalala na may mga nilalang at puwersa na higit pa sa ating kaalaman. Sa tulong ng antingero at ng kanyang mga anting-anting, nakaligtas kami sa panganib na hindi namin inaasahan. Dalangin ko na sana ay magsilbing babala ang aming karanasan sa mga nagnanais na maglakbay sa mga lugar na hindi na dapat puntahan pa. Hanggang dito na lang po, Kuya Chris. Maraming salamat po sa pagbabasa nito at sa lahat ng nakinig. Ako po si Romulo, ang inyong kaistorya. Mapagpalang araw sa iyo, Kuya Chris, at sa lahat ng nakikinig sa inyong programa. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ernesto.
Hindi ko nagagamitin ang aking apelyido para na rin sa seguridad ng aking pamilya at mga kababayan. Ako po mismo ang nakaranas ng kakaibang pangyayari sa aming lugar. Isang maliit at tahimik na isla sa bahagi ng Visayas noong taong 1996. Hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa aking alaala ang lahat ng naganap. At nais ko pong ibahagi ito, hindi para manakot, kundi para magbigay babala at magmulat ng kamalayan sa mga kapwa nating Pilipino, lalo na sa mga naninirahan sa mga liblib na lugar. Ang aming isla ay kilala sa payak at tahimik na pamumuhay. Halos magkakakilala ang bawat isa at ang mga tao rito ay matulungin, masayahin at mapagpakumbaba. Napapalibutan ang aming isla ng luntiang kagubatan, malinaw na dagat at malalawak na taniman ng niyog at saging. Sa umaga, maririnig mo ang huni ng mga ibon at mga batang naglalaro sa tabi ng dagat. Sa gabi naman, ang tanging ingay ay ang banayad na hampas ng alon at huni ng mga kuliglig. Walang masyadong ingay, walang polusyon. Tila ba isang paraiso para sa mga naghahanap ng katahimikan at payapang pamumuhay. Noong mga panahong iyon, kakaunti lamang kami. Karamihan sa amin ay umaasa sa pangingisda at pagsasaka. May ilang tindahan, isang maliit na paaralan, at isang kapilya na nagsisilbing sentro ng pananampalataya at pagtitipon ng buong isla. Simple lang ang buhay, pero puno ng pag-asa at kasiyahan ng bawat araw. Halos walang krimen at bihirang-bihira ang pagkakasakit. Kung may nagkakasakit man, karaniwan na itong simpleng lagnat o ubo na agad ding gumagaling sa tulong ng mga halamang gamot o sa dasal ng aming mga matatanda. Subalit nagbago ang lahat nang dumating ang isang pamilya na nagbakasyon sa aming isla. Sila ay tagalungsod at ayon sa aming punong barangay, sila raw ay kamag-anak ng isa sa mga may-ari ng malaking lupa sa aming lugar. Maayos ang kanilang bihis at kitang-kita sa kanilang kilos at pananalita na sila ay sanay sa maginhawang pamumuhay. Sila ay magiliw at palaki-ibigan, kaya agad silang tinanggap ng mga taga-isla. Madalas silang makikitang namamasyal sa tabing dagat, tumutulong sa mga gawaing bayan at nakikisalamuha sa mga batang naglalaro sa umaga. Sa una, walang kakaibang nangyari. Nagpatuloy ang payapang araw-araw na buhay. Subalit, makalipas lamang ang ilang gabi matapos dumating ang pamilyang ito. Unti-unti nang may napansin kaming pagbabago. May mga alagang hayop na biglang nawawala, katulad ng mga manok, kambing, at minsan pa'y isang tupa ng aming kapitbahay. Nung una, inisip naming baka ninakaw ito ng mga pirata o ng mga palaboy na napapadpad sa isla. Ngunit wala kaming nakitang bakas ng tao at tila ba misteryosong naglalaho na lamang ang mga hayop sa gitna ng gabi. Makalipas ang ilang araw, may ilan nang nagkakasakit sa aming barangay. Kakaiba ang kanilang nararamdaman. Matamlay, nilalagnat at tila ba napakahina ng katawan. Wala naman silang sugat o galos at wala ring malinaw na dahilan kung bakit sila biglang nanghina. Ang mga matatanda ay nagsimulang mag-alala, ngunit patuloy lamang ang aming normal na pumumuhay. Inisip ng marami,
Nadala lamang ito ng pagbabago ng panahon o ng pagod sa araw-araw na gawain. Habang lumilipas ang mga araw, lalong naging misteryoso ang mga pangyayari. Mas dumami ang kaso ng pagkakasakit. Ang mga batang dati masigla at mahilig maglaro ay napapansing mas madalas nang natutulog o nagrereklamo ng pananakit ng katawan. May mga gabi ring naririnig ng ilang residente ang tila mga kakaibang tunog mula sa kagubatan. Mga ungol, daing at minsan pa'y tila iyak ng bata. Ngunit sa tuwing sisiyasatin namin ang paligid, wala kaming natatagpo ang tao o hayop na pinagmumulan ng ingay. Ang pag-aalala ng mga tao ay lalo pang lumalim nang magsimulang mawalan ng mga bata sa aming lugar. Karaniwan, ang mga batang ito ay naglalaro lamang sa labas, namumulot ng kahoy o kaya'y nanghuhuli ng gagamba at tutubi sa gilid ng kagubatan. Pero may mga pagkakataon na hindi na sila nakakauwi. Sa una, inisip naming nagtatago lamang sila o kaya'y napagod at nakatulog sa bahay ng kani-kanilang kaibigan. Pero nang tumagal at hindi na talaga sila umuwi at natagpuan, kahit na anong hanap ang gawin ng mga magulang at mga taga-barangay, napuno na ng takot at pangamba ang buong isla. Ang mga matatanda ay nagsimulang magdasal at magsagawa ng alay sa kanilang mga anito at santo. Hanggang sa isang gabi, may nakita ang isa sa aming mga kababayan, isang anino umano na mabilis kumilos sa dilim. Tila hindi tao at hindi rin hayop. Hindi niya maipaliwanag ang nakita, ngunit mula noon ay nagsimulang mag-ingat ang lahat. Bawal lang lumabas ng bahay kapag sumasapit ang dilim at ipinagbawal na rin ng barangay ang pagpunta sa kagubatan, lalo na ng mga bata. Ngunit kahit anong pag-iingat, patuloy pa rin ang pagkawala ng mga hayop at bata. Unti-unti na ring nag-iba ang pakikitungo ng pamilyang Dayo. Mas bihira na silang makisama sa amin at mas madalas na silang nakikita sa kagubatan tuwing gabi. Ang kanilang bahay ay laging nakasara at bihira na silang lumabas, maliban na lang kung sila ay bibili ng pagkain o kailangang makipag-usap sa barangay. Sa mga sumunod na linggo, lalo pang tumindi ang takot sa aming isla. Ang dating mapayapang pamumuhay ay napalitan ng pangamba at pagdududa. Hindi na kami makatulog ng mahimbing sa gabi at palaging nagbabantay ang mga ama ng tahanan. May dalang itak at sulo, at ang bawat tunog at anino ay nagdudulot ng kaba at takot sa aming lahat. Lumipas ang mga araw na puno ng takot at pangamba ang bawat pamilya sa aming isla. Ang dating payapang gabi ay napalitan ng matinding katahimikan na tila ba may itinatagong lihim. Sa bawat pagdapo ng dilim, mahigpit na ipinagbabawal ng mga magulang ang paglabas ng mga bata. Ang mga pinto at bintana ng mga bahay ay isinasara at nilagyan ng mga anting-anting at dahon ng bawang. Ayon sa paniniwala ng mga matatanda, na ito raw ay panlaban sa masasamang nilalang. Halos lahat ng tao ay nagtipon-tipon tuwing gabi upang magdasal, magtirik ng kandila at humingi ng proteksyon sa may kapal. Habang lumalalim ang gabi, lalong tumitindi ang kaba sa dibdib ng bawat isa. May mga gabi na tila may mga matang nakamasid mula sa dilim ng kagubatan. Minsan, may mga aninong mabilis na dumadaan sa ilalim ng liwanag ng buwan.
ngunit agad ding naglalaho. Ang mga aso at pusa ay tila ba natatakot at nagkukubli sa mga sulok ng bahay. Hindi tulad ng dati na malayang gumagala sa bakuran. Dumami pa ang mga kaso ng pagkakasakit. May mga residente na bigla na lamang nagkakasakit nang walang malinaw na dahilan. Ang iba ay nanginginig, nilalagnat at napapansin na parang may tinik o tusok-tusok sa kanilang katawan. Hindi na sapat ang mga halamang gamot at dasal lamang. Maraming gabi ang lumipas na may naririnig na iyak ng bata mula sa kagubatan. Pero kapag hinanap ay wala namang natatagpuan. Nagsimula na ring mag-ingay ang mga matatanda. Ayon sa kanila, hindi na ito ordinaryong sakit o simpleng pagkawala. May ilang luma ng kwento na binanggit mga alamat ng aswang, tikbalang at iba pang nilalang na matagal nang pinaniniwalaan sa aming lugar. Pero sa kabila ng mga alamat na ito, walang nakaranas ng ganitong lagim noon. Kaya't marami ang ayaw maniwala sa una. Iniisip na baka dala lamang ito ng takot at imahinasyon. Pero isang gabi, may kakaibang pangyayari ang nagpagulo sa lahat. Habang ang ilang lalaki sa aming barangay ay nagroronda, may napansin silang kakaibang amoy na tila asim at lansa na hindi nila maipaliwanag. Sinundan nila ang amoy hanggang sa gilid ng kagubatan. At doon nila nakita ang isang alagang kambing na tila pinaghati-hatian at wala ng laman ang tiyan. Ang balat nito ay maputla at tila ba walang dugo sa paligid. Ang mga mata ng hayop ay dilat na dilat, puno ng takot at paghihirap. Nang gabing iyon, mas lalong tumindi ang takot. Ang mga magulang ay lalong nagbantay sa kanilang mga anak. Ang mga lalaki ay nagsama-sama at nagbantay buong gabi. May dalang itak, sulo at bawang. Ipinagbawal na rin ang pagpunta sa kagubatan kahit sa araw. Ang lahat ay naging mapagmatsyag sa bawat galaw ng isa't isa. Lalo na sa pamilyang Dayo na nagpakilala ng palihim na parang may itinatago. Sa kabila ng takot at pangamba, nagpatuloy pa rin ang pamumuhay. Ngunit ang bawat araw ay puno na ng pagdududa at pag-aalala. Ang mga tao ay natutong magdasal at umasa na sana ay bumalik na ang dating katahimikan ng isla. Ngunit para sa amin na nakaranas ng lahat ng ito, alam naming hindi ganon kadali ang lahat. Unti-unti, napansin namin na ang pamilyang Dayo ay laging sarado ang kanilang bahay at bihira na silang lumabas. Napansin din ng iba na tuwing gabi, may ilaw na sumisilip mula sa kanilang tahanan, kahit na madalas ay walang ingay o aninong makikita sa loob. Sa mga sumunod na araw, muling nadagdagan ang bilang ng mga batang nawawala, na kahit mismo nasa loob ng bahay ay bigla na lang mawawala. Ang mga magulang ay halos mabaliw na sa paghahanap, ngunit tila ba nilamon na ng dilim at misteryo ang kanilang mga anak. Ang takot ay naging galit at nagsimulang maghinala ang mga tao na baka may kinalaman ang pamilyang Dayo sa lahat ng nangyayaring ito. Nagtipon-tipon ang mga matatanda at mga lider ng barangay upang pag-usapan ang mga hakbang na dapat gawin. Nagdesisyon silang bantayan ng husto ang pamilyang Dayo at kung kinakailangan ay paalisin na sila mula sa isla. Pero bago pa man nila maisakatuparan ito,
Isang mas matinding pangyayari ang nagbukas ng panibagong yugto ng lagim sa aming lugar. Isang umaga, natagpuan ng mga mangingisda ang isang bangkay ng bata sa gilid ng dagat. Walang buhay, maputla, at tila ba pinahirapan bago bawian ng hininga. Wala ring dugo sa paligid at ang sugat ay parang hindi gawa ng tao o hayop na karaniwan sa aming lugar. Ang panginginig at takot na bumalot sa buong isla ay tila ba walang hanggan. Hindi na lamang ito alamat o kwento ng mga matatanda. Ito ay naging bahagi na ng aming araw-araw na buhay. Sa puntong iyon, napagtanto namin na kailangang may gawin na kami bago tuluyang lamunin ng dilim at lagim ang aming minamahal na isla. Pagsapit ng sumunod na linggo, lalo pang bumigat ang atmosfera sa isla. Ang bawat pag-ikot ng araw ay tila ba nagpapalalim ng sugat na iniwan ng mga misteryosong pagkawala. Ang katahimikan ng gabi ay hindi na nagbibigay ng ginhawa, kundi nagdadala ng mas matinding kaba. Hindi na muling nakabalik sa normal ang buhay sa isla. Ang bawat pamilya ay napilitang magbantay at lumikha ng sariling paraan upang protektahan ang kanilang mga anak at alaga. Sa bawat pagdapo ng dilim, ang mga lalaki sa barangay ay nagroronda. Naglalakad sa paligid ng mga bahay at sa gilid ng kagubatan. Ang mga buntis at maliliit na bata ay hindi na pinahihintulutang lumabas. Samantalang kahit sa bahay ay biglaan na lang nawawala ang mga bata. At ang mga matatanda ay patuloy sa pagdarasal at pagsusunog ng mga halamang panlaban sa masamang espiritu. Ngunit kahit anong gawin, may takot na hindi maipaliwanag na lalo pang lumalalim tuwing may nababalita ang bagong nawawala. Sa gitna ng pag-aalalang ito, napansin ng mga tao na may kakaibang paggalaw sa paligid ng bahay ng pamilyang Dayo. Sa araw, tila tahimik at payapa ang paligid. Pero tuwing gabi, may mga aninong gumagalaw sa kanilang bakuran kahit wala namang lumalabas o pumapasok sa kanilang tahanan. May mga pagkakataon ding naririnig ang kakaibang ingay. Hindi sigaw, hindi iyak, kundi tila ba isang hayop na naghihingalo at nagbabantang sumalakay. Doon nagsimula ang pag-iimbestiga ng ilan sa mga matatapang na kalalakihan. Isang gabi, nagtago sila sa malapit sa bahay ng dayuhang pamilya upang pagmatsyagan sila. Habang ang lahat ay tahimik, napansin nila ang isang anino na dahan-dahang lumabas sa likod ng bahay at nagtungo sa kakahuyan. Hindi nila maaninag ng malinaw ang itsura. Ngunit ang galaw ay hindi pangkaraniwan. Tila ba lumulutang at napakabilis kumilos. Maya-maya pa, tumigil ang anino sandali. Tsaka biglang naglaho sa dilim ng kagubatan. Kinabukasan, nagpatawag ng pulong ang lider ng barangay at nagtipon-tipon ang ilang matatanda upang pag-usapan ang kanilang nakita. Napagkasunduan nilang kausapin ang pamilyang Dayo at hingin ng kanilang paliwanag sa mga pangyayari. Subalit ng araw na iyon, natuklasan nilang wala na ang pamilya sa kanilang bahay. Ang kanilang mga gamit ay naiwan, ngunit wala na mismong tao sa loob. Ang lahat ay nagtaka at kinabahan. Tila ba bigla na lang silang naglaho, kasabay ng mga bata at mga alagang hayop na naunang nawala. Nagsimula ang malawakang paghahanap. Ang mga kalalakihan ay naglakad-lakad sa kagubatan.
Tinunto ng mga bakas mula sa bahay ng pamilyang Dayo at sinuyod ang bawat sulok ng pulo. Sa isang bahagi ng gubat, natagpuan nila ang mga bakas ng paa na tila papunta pa sa mas masukal na bahagi ng kagubatan. May mga bakas ng dugo at mga punit na tela ng damit ng bata. Ang ilan ay nakakita ng mga balahibo at buto ng hayop na tila nilapa at ginamit sa isang ritual. Habang sinusuyod nila ang kagubatan, napansin nila na mas malamig at mas madilim ang ilang bahagi ng gubat. Kahit na tirik ang araw, ang mga puno ay tila ba nagsasara upang hindi makapasok ang liwanag. At ang hangin ay mabigat. May kasamang kakaibang amoy na parang lansa at maasim. Sa gitna ng paghahanap, may isa sa kanila ang nakaramdam ng matinding panghihina. Para bang may humihigop ng kanyang lakas. Agad siyang inalalayan ng kanyang mga kasama at pinilit na bumalik sa bukas na bahagi ng gubat. Nagpatuloy ang paghahanap hanggang sa napadpad sila sa isang lumang kuweba na matagal nang iniiwasan ng mga taga-isla. May mga kwento kasi doon na ito raw ay pugad ng mga masasamang espiritu. Ngunit walang sino man ang naglakas loob na sumilip dito. Sa pagkakataong iyon, napilitan silang pumasok. Dala ng pag-asang matatagpuan nila ang mga nawawalang mga bata at ang pamilyang Dayo. Sa loob ng kuweba, natagpuan nila ang ilang piraso ng damit ng bata, ilang laruan at mga bakas ng dugo sa mga bato. May mga pulang mantsa sa mga dingding na parang isinulat ng hindi tao. Ang ilan ay halos mawala ng malay sa takot. Ngunit hindi sila umatras. Patuloy silang naghanap. At sa pinakaloob ng kuweba ay may natagpuan silang isang altar na yari sa mga buto at dahon. Sa gitna nito ay may itim na palayok na may laman na tila sabaw na malapot at maitim. Ang amoy nito ay nagsusumigaw ng kamatayan. Matapos ang matagal na imbestigasyon sa kuweba, napagtanto nila na ang mga bakas at ebidensya ay hindi gawa ng ordinaryong tao. Lalo pang tumindi ang hinala ng mga taga-isla na may nilalang na nakatira sa kanilang paligid. Isang nilalang na hindi nila kayang labanan sa simpleng dasal o anting-anting lamang. Sa kanilang pagbabalik, dala nila ang balita. May mas malalim at mas madilim na lihim ang bumabalot sa kanilang isla. At ito ay kailangang harapin ng buong komunidad. Mula ng araw na yon, nagsimulang magbantay ang lahat. Ang mga gabi ay lalong naging mahaba at ang bawat ingay at dilim ay nagdulot ng matinding kaba. Alam nilang hindi pa tapos ang lagim at ang tunay na anyo ng kanilang kalaban ay hindi pa nila lubos na nakikita. Subalit na natili silang nagkakaisa. Handang harapin ang anumang panganib na nagkukubli sa dilim ng kanilang isla. Sa sumunod na mga araw, lalong nag-iba ang takbo ng buhay sa isla. Ang dating pag-asa na muling babalik sa normal ang lahat ay unti-unting napalitan ng pagsuko at pangamba. Ang bawat umaga ay sinasalubong ng katahimikan at mabigat na pakiramdam. Sa bawat gabi, ang mga ilaw ng mga bahay ay halos hindi na pinapatay. Tila ba nagiging tanggulan laban sa nilalang na gumagala sa dilim. Ang mga magulang ay halos hindi na pinapayagang lumayo ang kanilang mga anak. Ang mga lalaki sa barangay ay nagtakda ng mas mahigpit na pagbabantay at palitan. Lagi silang may dalang itak at sulo at bawang. Ang mga babae ay nagtitipon-tipon upang magdasal at magsunog ng insenso.
umaasang maririnig ang kanilang panalangin. May mga nag-aalay ng manok at baboy sa harap ng kapilya. Umaasa na ang mga anito at santo ay magbibigay ng proteksyon. Sa kabila ng lahat ng pag-iingat at panalangin, ang lagim ay tila patuloy pa ring lumalalim. May mga gabi na sabay-sabay na nagigising ang mga tao dahil sa pag-iyak ng mga bata o pag-alulong ng mga aso. May mga batang biglang lalagnatin at nagsasabing may nakikitang anino sa kakahuyan. May mga matatanda na nagsasabing may nararamdaman silang malamig na hangin na parang humahaplos sa kanilang balat tuwing maghahating gabi. Ang iba ay naniniwala na ang aswang ay hindi lang basta nananakot, kundi unti-unti nang sumasakop sa kanilang lugar. Ang mga lider ng barangay ay muling nagtipon upang pag-usapan ang susunod na hakbang. Napagdesisyonan nilang magsagawa ng isang matinding pagbabantay sa mismong paligid ng kagubatan at kuweba. Nagsimula silang magtayo ng mga baryadang gawa sa kawayan at pinatulis na sanga at naglatag ng mga bitag na sanay makakapigil o makakaalerto sa kanila kung sakaling may nilalang na muling magtangkang lumapit. Ang ilang matatanda ay nagbigay ng mga lumang anting-anting at orasyon sa mga bantay. Umaasang ito'y magiging sapat na proteksyon. Isang gabi, habang nagroronda ang ilan sa mga kalalakihan malapit sa kuweba, may narinig silang kakaibang ingay. Isang kaluskos na tila ba hindi lamang hayop ang gumagalaw. Napansin nilang gumagalaw ang mga dahon at may malamig na simoy na sumabay sa kanilang paligid. Ang kanilang mga ilaw ay tila pinatay ng hangin at ang liwanag ng buwan lamang ang nagsilbing tanglaw nila. Sa gitna ng dilim, may nakita silang anino na gumagalaw ng mabilis, paikot-ikot at tila hinahanap ang susunod na mabibiktima. Hindi nag-atubili ang mga lalaki. Kahit takot at kaba ang bumabalot sa kanilang dibdib, dahan-dahan silang lumapit. Sumisigaw ng orasyon at nagbubuga ng usok mula sa kanilang sulok. Ngunit hindi sila pinansin ng anino. Bagkus ay bigla itong naglaho at nagsanhi ng malamig na simoy ng hangin na nagpalamig sa kanilang mga buto. Sa pagbalik nila sa baryo, napansin nilang may isa na namang batang nawala. Ang mga magulang ay nagdadalamhati at ang buong isla ay muling nilamon ng takot at hilakbot. Sa kabila ng mga sunod-sunod na pagkawala, nagkaisa ang mga taga-isla na hindi susuko. Pinili nilang magpatuloy sa pagbabantay at maghanap ng solusyon. Ang ilan ay nagsimulang mag-aral ng mga orasyon at lumang kwento ng kanilang mga ninuno tungkol sa paglaban sa mga aswang. May mga naglakbay pa sa kalapit na isla upang humingi ng tulong sa mga albularyo at manggagamot na may karanasan sa pakikidigma sa mga ganitong nilalang. Habang tumatagal, mas naging matatag ang bawat isa. Ang takot ay unti-unting napalitan ng tapang at paninindigan. Nagkaroon ng mga pagpupulong tuwing gabi at ang bawat pamilya ay nagtutulungan upang mapanatili ang kaligtasan ng lahat. Ang mga bata ay tinuruan ng mga matatanda ng mga panalangin at pamahiin. At ang bawat tahanan ay may nakahandang sulo, itak at bawang sa tabi ng bintana at pintuan. Sa mga panahong iyon, napagtanto ng lahat na ang tunay na kalaban ay hindi lamang ang nilalang na gumagala sa dilim, kundi pati na rin ang takot at kawalang pag-asa na unti-unting sumasakop sa kanilang kalooban.
Natutunan nilang kailangan nilang magkaisa, magtulungan at magkaroon ng matibay na paninindigan upang mapaglabanan ang lagim na bumabalot sa kanilang isla. Bago matapos ang buwan, isang gabi ay muling gumalaw ang kadiliman sa kakahuyan. Pero sa pagkakataong ito, handa na ang buong isla. Sa tulong ng mga albularyo at bagong natutunang mga orasyon, naglakas loob ang mga taga-isla na harapin ang dilim. Hindi pa tapos ang kanilang laban, ngunit sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang lagim, naramdaman nilang sila ay may pag-asa at may kakayahang labanan hindi lamang ang mga aswang, kundi ang mismong takot na matagal nang sumakop sa kanilang mga puso. Lumipas ang mga gabi na puno ng pangamba at pag-asa. Habang nagtsatsaga ang mga taga-isla sa pagbabantay at pananalangin, napansin nilang unti-unting nagbabago ang ihip ng hangin. Sa kabila ng lagim na dulot ng mga misteryosong pagkawala, nagsimulang tumatag ang loob ng bawat isa. Ang dating takot ay naging lakas at ang pagdadamayan ng bawat pamilya ay naging sandigan ng buong komunidad. Isang gabi, habang ang mga kalalakihan ay nagroronda sa paligid ng kagubatan, naramdaman nilang may kakaibang katahimikan. Wala na ang mga kaluskos at alulong na dati nagpapakabas sa gabi. Sa halip, naramdaman nila ang malamig na simoy ng hangin na tila ba nagdala ng mensahe ng pagbabago. Habang sila'y naglalakad sa paligid ng kuweba, napansin nilang nakabukas ang lagusan at may bakas ng mga paa papalayo mula sa loob. Mabilis nilang sinundan ng mga bakas hanggang sa dulo ng gubat. Ngunit dito na nila napagtanto na wala na ang nilalang ng kadiliman na gumagala sa kanilang paligid mula nang dumating ang mga dayo. Kinabukasan, nagtipon ng buong isla upang magpulong muli. Ang mga matatanda, albularyo, at mga lider ng barangay ay nagpasalamat sa panibagong sikat ng araw. Pinag-usapan nila ang lahat ng mga pangyayari at napagkasunduan nilang magpatuloy sa pagbabantay at pananalangin bilang pag-iingat. Ang mga orasyon, anting-anting at mga panalangin ay patuloy na naging bahagi ng araw-araw na buhay. Ang mga kwento ng lagim ay naging paalala ng kanilang pinagdaanang pagsubok at tagumpay. Sa mga sumunod na araw, unti-unting bumalik ang sigla ng isla. Ang mga bata ay muling naglaro sa tabing dagat, ngunit mas maingat at masunurin sa mga paalala ng mga matatanda. Ang mga magulang ay hindi pa rin nagpapabaya, ngunit mas maluwag na ang kanilang pagkilos at hindi na ganun kabigat ang takot. Ang mga hayop ay muling nakita sa paligid. Tila nagbalik ang dating sigla ng kalikasan. Ang mga taniman ay muling naging luntian at ang mga mangingisda ay muling nakahuli ng mas maraming isda. Ang bahay ng pamilyang Dayo ay nanatiling bakante. Hindi na muling nakita ang sinuman mula sa kanilang angkan. At hindi na rin muling bumalik ang lagim na dulot ng aswang. Ang mga taga-isla ay nagdesisyon na hayaang masira at matakpan ng damo ang bahay bilang tanda ng kanilang pagtalikod sa masamang alaala. Sa halip, higit nilang pinahalagahan ang pagkakaisa at pananampalataya na siyang naging susi sa kanilang paglaya mula sa dilim. Hinding-hindi ko makakalimutan ng mga gabing puno ng takot at pagdadalamhati. Pero higit kong naaalala ang lakas ng loob ng aking mga kababayan at ang diwa ng pagtutulungan na siyang
nagligtas sa amin. Ang kwento ng aming isla ay naging paalala ng halaga ng pananampalataya, pag-asa at pagkakaisa. Lalo na sa harap ng panganib na hindi mo nakikita, ngunit nararamdaman mo sa bawat sulok ng iyong paligid. Bagamat minsan ay nilamon ng lagim ang aming isla, ay muling bumangon ito na mas matatag, mas maingat at mas mapagpakumbaba. Ang kwentong ito ay hindi lamang kwento ng takot, kundi kwento rin ng pagbangon at pag-asa. At sana ay magsilbi itong aral at paalala sa lahat ng nakikinig, na sa kabila ng anumang pagsubok o panganib, ang pagkakaisa at pananampalataya ang tunay na sandata ng bawat komunidad. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Ako po si Ernesto, ang inyong kaistorya. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.